yung mga minor flood control projects at saka yung mga malalaking projects in the 18 major river basins of the country. And I think there has been significant relief na naidulot na po itong nagawa natin ng mga flood control projects, especially in the low-lying areas po. Kasi sa tingin po namin, this is of course yung engineering solution na sinagagawa namin are providing immediate relief. But I think sabi nga ng ating Pangulo, hindi lang po naman yung engineering solution ang dapat nating tingnan, kundi po yung it has to be done cohesively at collaboratively with the other agencies kasi may mga environmental issues. Kasi napapansin po namin, yung mga lalong-lalo na yung mga tertiary rivers natin, silted na po yung mababaw na po yung riverbeds natin. Kaya halos during summer season, natatapakan mo na po yung riverbed natin. Kaya ito po yung pinagtutuunan din namin ng pansin sa DPWH na kailangan po natin ma-dredge, ma-desil para yung carrying capacity ng mga rivers natin. Nabanggit mo kanina, Yusek Claire, actually yung pag-ipon ng tubig baha at flood waters. Ito yung kabilin-bilinan ng ating Pangulo na kahit na pati doon sa mga flood, integrate po namin ngayon sa kautosan nating Pangulo yung pag-ipon ng tubig baha. So gumagawa po kami ng mga retarding basins wherever it is technically feasible. Ito na. Pakinggan nyo na mga kababayan itong pag-ipon ng tubig baha, mga kababayan ha. Ito, pakinggan natin sa mga makikitid ang utak dyan. Lawakan natin ang pag-iisip natin ha. At wag utak talangka ha. Ito na. Pakinggan natin. May ipon natin yung mga tubig na pwedeng gamitin sa irigasyon, sa kahit na sa water supply, at saka po ano-ano man, no? Kaysa sa yung dumadaloy lang yung tubig ba papunta sa dagat. Yun sabi ng ating presidente. So, noong 2024 at saka ngayon, sa lahat ng gagawin namin flood control projects, ini-integrate po namin ito yung river basin program po namin sa lahat ng flood control projects natin ngayon, Yusek Claire. Yan. Salamat po at naipaliwanag niyo po yan bilang Secretary ng DPWH dahil parang maraming hindi nakakaintindi patungkol sa panukala ng Pangulo na maipon yung tubig ulan at parang pinagtatawanan pa po ng Vice Presidente. Well, anyway, Sec Manny, ang tanong dito, ngayon naiulat nyo na po na marami na po kayong nagawa patungkol po sa flood control projects natin. Paano nyo po masasabi sa ating mga taong bayan, isiguruhi po natin, i-assure po natin sila na itong mga pondo na ibibigay para sa flood control projects ay nagagamit po ng tama? Correct. But ito po yung kailangan po natin, full responsibility ng Department of Public Works and Highways na po yung mga pondo po na ilalagay, lalo sa flood control projects technically and effectively being implemented ng department para doon sa inaasahan natin ng impact na pag-prevent ng flooding, especially in low-lying areas po, nagagampanan. Marami naman pong nagsasabi na po, nagpapasalamat sa atin na marami na pong biyaya na naidulot yung mga flood control projects natin. Of course, marami pa po kasi yung mga other areas that we need to attend to na yung kasalukuyan po under this administration ni Presidente na kailangan pa rin po nating pagtuunan ng pansin. Lalong-lalo na po at yung sinasabi natin na itong mga climate change phenomenon, kailangan i-revisit na po namin yung mga technical parameters namin kung paano namin tugunan itong climate change phenomenon. Kaya nga nung mga nakalipas na mga taon ang ginagamit po namin na design parameters namin ay yung mga anywhere between 15 to 25 return period. Technical po ito pero ngayon po hindi na po namin pwedeng siguro yun lang ang gagamitin namin kasi ginagamit na po namin ngayon dito mga 50 years return period o kaya yung mga malalaking river basins, 100-year return period na po yung ginagamit namin under this administration po. Kaya technically we are coping up with yung requirements po para matugunan po din natin itong climate change phenomenon po.
Yes, tama po yan.